Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse 29. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na pagagandang marker nito. First time sa ating decoding na merong ganitong hugis at signs for treasure na atin babalangkasin sa ngayon. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na ito para palagi kayong updated. At sa aking ibig followers, shoutout muna tayo bago tayo mag-umpisa. Okay, shoutout tayo kina user WP5, kay Glenn Mario Cirilo Jaom, shoutout din kay Hyacinto Fimia, Arnel Lapor, Raul Trangia, kay Abner 105, Maria Deta, shoutout kay Tating Nali Mansalay, Dick Michael Paguti, user CE5, shoutout din kay Plantabs Danilo, kay Noizal Brin, kay Helen Balmosina Intensity, and lastly shoutout kina Seth Sarmiento, kay Van Chan, user GW5, kay Rad Cardona Obligado, at kay Peps Gilmar. At sa hindi mga nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Ang buhay mga katiyats, welcome back. Napakaganda ng marker na ito. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo mga katiyats. So, X plus. Merong mata, merong bibig. At sa kabila nito, ito yung kanyang harapan. Mukha siyang isang hayop. At merong tinungtungan ng kanyang baba. May mga litrang C. Kaya wala na tayong masabi nito. Ito isang super legit marker. At sa kanyang bandang kaliwa na gilid, ito yan ay merong bilog na parte ng bato. At sa may puwitan ay merong ganito. So napakaganda mga katiyats. Ngayon natin na umpisahan ito sa pag-decode. Okay, so atin balikan ito mga katiyats. Ang bato sa ibabaw ay hugis parang dolphin ang hugis niya, at meron siyang mata na nagaganyan. At sa gilid niya ay nakaumbok. Merong nakaumbok diyan, yung pinakita natin kanina. At katakataka na bakit ipinatong siya dito sa bato na ito. Kung saan ang bato na yan ay merong litrang C, merong dot, at litrang C muli na pahaba. At dito ay meron din litrang C. So pabalik-balik na may C. Ibig sabihin ng C ay merong treasure sa gilid or harapan ng bato. Pero sa kaso nito, ang litrang C ay nagaganyan. Lahat ay nakaharap papunta dyan. So ang ibig ipahiwatig niya ay merong treasure dito na side. Ito na side dito. So pwedeng dito, dito, or dito. Basta ang treasure ay nasa kanan, kung saan nakaharap yung mga C. Okay, so sa akin analysis ay narito. Yan lang sa gilid ng bato na yan. Dumistansya lamang tayo dyan ng 2 to 3 meters lang. Okay, 2 to 3 meters. Pag tayong dumikit masyado sa bato, baka gugulong ang bato. Okay, at halimbawa, ito yung lupa, narito yung bato, at dito kayo nagukay, at test dig kayo hanggang 3 meters. Dumating kayo dito, pero wala kayong nakuha. Ngayon, kung ganyan, ay pwedeng kayong mag-adjust papunta sa baba ng bato na ito na bato, sa baba niya mismo. So pwede kasing treasure under sa bato, pero entrance dito sa right side ng bato. Okay, so lagyan nyo lang ng reinforcement ang bato na hindi yan. Lagyan nyo ng mga timber dito, okay, sa pagpasok nyo kung kayo mag-drift. Lagyan nyo ng parang kisame na casing, and then malalaking timber na pangtukod para hindi babagsak yung lupa. Mabigat kasi ang bato sa ibabaw. Okay, so balikan natin ang gilid. Meron kasing nakalagay dyan
na x plus. So kung ganyan na may plus ay mayroong distansya. Ang x sabi ay target. Ang target ay nariyan lang. Pero merong 10. Okay, ang 10 na yan ay pwedeng 10 feet lang. Sa tingin ko hindi ito lalayo. Ang x na yan ay pwedeng 10 feet or 10 meters. So dalawa ang ating distansya. It can be ang 10 feet yan ay ang nasa 3 meters. Okay, kasi 9 ang 9 ay 3 meters. So 3 meters mahigit ang 10 feet. So meron tayong unang distansya. Papunta muna tayo dito sa right side ng bato. So unang distansya natin ay 3 meters. Up to, kung yan man ay gumagamit siya ng meters, yan ay 10 meters. So ang 10 feet ay 3 meters. Ang 10 ay 10 meters din. So dalawa ang ating test dig sa banda rito kung saan nakaharap ang mga C. So 3 and 10 meters test dig tayo dyan. Ngayon ang pangalawang test dig sa kanyang distansya din 3 and 10 meters ay ang harapan nito. Okay, katulad nito. Perfect. Ang harapan nito mga katiyats, so hanapin nyo ang 3 meters dyan na distansya pamunta dyan. Okay, kasi matulis tong mukha kasi ito ng parang dolphin. So 3 meters unang hukay sa harapan, sa unahan nitong bato, and then okay, dito sa pangalawa ay 10 meters. So 3 ito meters, 10 meters ang pangalawa. Yan ay harapan. Okay, sa tingin ko ang bato na ito ay nagtatago ito ng isang small deposit or isang quick deposit at isang medyo may karamihan, yung medium deposit. Okay, dito sa gilid mga katits, tingnan natin itong nakaumbok. Pwede kasi na meron dyan. Okay, tingnan natin yung nakaumbok na yan. So ito yan. Ito. Bilog na bilog siya. Okay, natural lang naman yung mga dots dyan. Kaya ang gawin nyo ay pukpukin nyo ito ng maso. Baka matibag yan. Kapag natibag yan at yan ay may laman, of course makikita nyo ang laman dyan. Ito, kita nyo itong itsura nito. Sinadya talaga yan. At ipinatong siya dyan sa bato na nakaganyan. Kaya yung kanina, dito tayo pupunta. Okay, mga katiyats. At dito sa gilid tong may likod dito, sa may puwetan, tingnan natin yan. Ito yan ay merong, ito yung nakaumbok. Merong nakaganyan, no? Makikita natin na merong tool marks. Ayan, no? At yan yung nagsasabi na meron dyan sa kanyang gilid. Lalo na dito ay may nakita ko na dot to, ito. Parang heart shape. At ito rin ay C din yan. Ito. So letter C ito. So pwedeng, kung ganyan yan na C, ay ibig sabihin niya ay treasure in front or under. So dito lang yan na front, mga katiyat. So meron tayong all in all, tingnan nga natin. All in all, meron tayong 3 digging spot. Ito, dito tayo. Okay, so atin muli rewind, mga katiyats. Ito yung una natin. Dito na portion 3 to 10 meters. Dalawang test dig yan, isa sa 10 at isa din sa 3 meters distance. Diyan mismo sa kanan or east. Ngayon ang pangalawa niyan ay ganun din sa front, 3 to 10 meters din ang hukay sa harapan niya.
At yung gilid, ito, nakita nyo, yan yung nakaumbok na parang may laman. And din sa likuran niyan ay nandoon yung sign na letter C na nakaturo pababa. So dyan, ito yung target natin na side. So ito yung number 3 na digging spot. Ito yung number 1. At ito yung number 2 sa kanyang harapan. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko mga katiyat sa inyong treasure markers. Napaka-legit niyan. Klarong-klaro, nandyan yung marka. Wala nang ano ito. Klarong-klaro yan. So, X plus. Meron akong napansin sa kanyang plus. Ito'y cross. So, kung ito'y cross at hindi plus, dito lang talaga yan na side. So, tama tayo na sa right side nito. Pero pwedeng mag-umpisa sa 1 meter. Kasi cross pala yan. Yan ay nagaganyan at hindi yan plus. So, pwedeng tama tayo na treasure under yung nagaganito siya. Yung nakapatong yung ulo ng dolphin, baligtarin natin. Nakapatong ang kanyang ulo sa isang bato, nagaganyan. Okay, ito yung bato. So, pwedeng sa baba talaga ng bato na yan. Okay, pero narito sa kanyang right side ang entrance. Okay, so napaka-legit mga katiyats. Good luck sa inyong lahat at ingat lang kayo dyan. At meron akong itong sasabihin na huwag kayong masyadong magukay ng malalim kung wala kayong kagamitan na mga blowers, electric fan, mga exhaust fan, mga generator. Kung wala kayong mga ganyan na nag-produce ng oxygen, ng hangin sa loob ng inyong hukay, ay huwag kayong maghukay ng susubra pa sa 10 metros. So para sa akin ay 7 to 8 meters lang ang pinakamalalim. Huwag na kayong magpalalim kasi napakadelikado ng mga yan. Okay, adios amigos. Ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video. Paalam at ingat kayong lahat.